Gayon na lamang ang labis na kasiyahan ng mag-ina nang makita ang isa't isa. Hindi lingid sa kaalaman ni Lola Chedeng na kaya namuhay sa bundok ang anak niya ay dahil para maproteksyonan ng lalawigan laban sa mga nagbabantang mga kaaway na maaaring yumabong sa ilalim ng pangangalaga ni Tandang Tasyo na isa sa mga kaibigan ng kanyang yumaong asawang si Lolo Kulas. Ay mas lumakas pa ang kanyang anak at hindi nagpabulag sa taglay nitong lakas bilang isang antingero. Inilihim yon ni Lola Chedeng sa kanyang apo dahil ayaw niyang mamuhay ito bilang isang antingero. Kaakibat kasi ng pagiging antingero ang mapasabak sa iba't ibang uri ng gulo. Ang nais niya sa kanyang apo ay ang mamuhay lamang ng normal at may kaalaman pagdating sa pangungulam. Sa kalagitnaan ng pagkakamustahan ng mag-ina ay nagsalita si Tandang Bosyo. Oo nga pala, Chedeng. Batay sa aking pananaliksik ay may kapamaraanan pa para maibalik ang kakayanan mo sa pangungulam. Seryosong sambit ni Tandang Tasyo. Batid nilang tatlo ang tungkol sa sumpang binitawan ni Lolo Kulas na mawawalan ng kakayanang mangulam si Lola Chedeng oras na mangulam ito ng kahit sinong naninirahan sa probinsya nila. Gayunpaman ay hindi nagtanim ng kahit anong sama ng loob si Lola Chedeng sa kanyang yumaong asawa. Alam kasi nito na kaya lamang ginawa yun ni Lolo Kulas ay para maproteksyonan ng probinsyang tinuturing nilang tahanan. Pero taliwas yun sa nalalaman ni Tandang Bosyo at Tandang Tasyo. Bilang sila ang mga matalik na kaibigan ni Lolo Kulas, ay nasabi sa kanila ng kaibigan na darating ang panahong ito, na sa oras na mawala ang kakayanan ni Lola Chedeng pagdating sa pangungulam, ay magsisipaglantad ang mga totoong kalaban, mga aswang at masasamang nilalang na gustong panghawakan ng buong lalawigan. Sa papaanong paraan, Bosyo? Pangungumpirma ni Lola Chedeng. Una ay kailangan mo ang buhay ng isang nilalang mula sa kabilang dimensyon. Pangalawa ay kailangan mong matagpuan at mapasa iyo ang lubid ng panggapos ng kaluluwa na siyang mahirap makuha dahil ang bagay na yun ay matatagpuan lamang sa syudad ng mga engkanto, ang Biringan. Seryosong sambit ni Tandang Bosyo. May halong lungkot ang tinig nito dahil ang tinutukoy niyang lubid na panggapos ng kaluluwa ay hindi niya pa nasisilayan ni minsan. Napangiti naman si Lola Chedeng dahil sa mga narinig. Ang unang kondisyon ay napakadali sa kanya. Mayroon siyang mga aliping lamang lupa at engkanto, mga nilalang na pinarurusahan niya dahil sa paggawa nila ng mali at pananalbahe sa mga inosenteng tao. At tungkol naman sa lubid na panggapos ng kaluluwa ay walang magiging problema. Bosyo, hindi ba't kilala mo si Eko? Ang pinakamagaling na manggagamot ng Batangas? Narito siya at tinatangan niya ang lubid na panggapos ng kaluluwa. Tumulong din siya sa nangyayaring labanan. Paliwanag ni Lola Chedeng na hindi pa rin naaalis ang pagkakangiti. Nagdesisyon ang tatlo na tunguhin ang payapang ilog, pero nang makita ni Gobernador Santiago si Lola Chedeng na lumulusong sa tubig, ay mabilis nitong sinugod ang matanda. Mabilis na pumosisyon sa pagdepensa si Mando, pero si Tandang Bosyo ay sinalubong ang pagsugod ng aswang. Nakilala ni Gobernador ang matandang yun, si Tandang Bosyo, ang tagadurog. Delikado ang lagay niya kapag nakipagsabayan siya rito ng opensa. Sa maikling panahon ay nagawang iwasan ng aswang ang kontra-opensa ni Tandang Bosyo. Pero ang sumunod na sumugod ay si Tandang Tasyo. Gamit ang mutya ng pagong
ay naglagay ng kabalang aswang sa kanyang mga bisig upang ipangsalag sa suntok ni Tandang Tasyo. Oo nga, at si Tandang Tasyo ang may pinakamalakas na kabal sa lahat ng antingero, pero kayang-kaya niyang salagin ang opensa nito gamit ang mutya ng pagong. Hindi nakatanggap ng anumang pinsala si Gobernador Santiago, subalit 30 metro ang itinalsik nito. Kitang-kita ng gobernador ang dalawang matandang antingero na mabagal na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Nasa malaking panganib si gobernador. Oo nga't kung lalabanan niya ng isa laban sa isa, ang sino man sa dalawa, ay kayang-kaya niyang ilagan ng mga pag-atake ng mga ito. Pero ibang usapin na kapag nagtulong ang dalawa sa isang labanan. Ang tagasalag na si Tandang Tasyo ang pangatlo sa pinakamalakas na antingero ng lalawigan sa panahon nito, at ang tagadurog na si Tandang Bosyo naman ang ikalawa. Oras na mahawakan siya ng mga ito ay paniguradong katapusan niya na. Mabilis na ginamit ng aswang na si Gobernador ang mutya ng kidlat para mapuntahan ang bangkay ng isa sa mga kambal na nagtatangan ng mutya ng pawikan. Kakailanganin niya yun para maragdagan ng kanyang kabal para saluhin ang atake ni Tandang Bosyo. Dinukot niya sa balikat ng bangkay ang mutya ng pawikan at ibinaon sa sariling balikat. Pinuntahan din ito ang bangkay ng mandaragit para kunin ang mutya ng lawin. Kakailanganin niya yun para mas tumalas ang kanyang pakiramdam. Matapos noon ay mabilis na sumuot si Gobernador sa kasukalan. Sa talas ng kanyang pang-amoy, ay madali niya lang matutunto ng bangkay ng berdugo para mapasa kanya ang mutya ng putik. Mabilis na nakalayo si Gobernador Santiago. Wala nang nagtangka mula sa panig ni Lola Chedeng ang habulin nito. Masyadong mabilis ang aswang dahil sa mutya ng kidlat. Pag-aaksaya lamang ng enerhiya ang paghabol dito. Bilang mga veteranong antingero, ay ramdam na ramdam ni Tandang Tasyo at Tandang Bosyo na hindi tatakas ang gobernador. Batay sa enerhiya nito na nagtataglay ng labis na kasamaan, ay paniguradong babalik yun para lumaban. Ang dapat lang nilang gawin ngayon ay ang maghintay. Sa kabilang banda, sa tulong ng kaibigang kapre ni Tata Eko, ay mabilis nitong napanumbalik ang kanyang enerhiya at napaghilom ang mga bale sa leeg at katawan. Nilapitan ito ni Lola Chedeng. Eko, may hihingin sana akong pabor. Paunang sambit ni Lola Chedeng. Ano yan, Chedeng? Wag na wag mong sasabihing halik at mabilis kayong igagawad sa iya. Pang-aasar ng manggagamot. Kaya hindi kita sinagot dati dahil dyan sa malalaswang mong biro. Kain naman ka, Chedeng. Hindi ka ba nasanay sa akin? Ano gayan? Ang iyong lubid na panggapos ng kaluluwa. Maaari ko bang mahiram? Yun ga, bakit mo hihiramin? Pwede ko namang ibigay sa iya. Maubos ang buhay ko diyan sa gamit na iyan. Ewan ko ka kung bakit sa akin yan ibinigay. Manggagamot aka at hindi ako mangkakulam. Sino yan? Alam ko naman na isa ang gamit na iyan sa pinapangarap ng sino mang mangkukulam na tulad mo. Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Tata Eko kay Lola Chedeng ang lubid. Alam kong alam mong mapanganib ang paggamit ng bagay na iyan. Pero andito lang ako, Chedeng, para umalalay sa iya. Seryosong sambit ni Tata Eko. Ilang sandali lang ay nagbalik nga ang aswang na si Gobernador Santiago. Matagumpay nitong nahanap ang bangkay ng berdugo at nakuha ang mutya ng putik. Dahil doon ay 10 ulit ang itinaas ng antas ng lahat ng kanyang kakayanan. Dahil sa likas na aswang ang gobernador, ay iba ang naging dulot ng mga mutyang ibinaon nito sa kanyang katawan. Mas lalong lumaki ang gobernador
Mas bumilis at mas pumangit. Mas pinatulis ng mga mutsyang tanga nito ang mga pangil at kuko nito sa mga daliri ng kamay at paa. "Sugod mga antingero! Ngayon nyo ako subukan!" Mabalasik na paghahamon ng aswang na si gobernador. "Lahat ng kakaunti na lang ang enerhiya at may mga sugat. Madali kayo at magtago. Sadyang napakapanganib para sa inyo ang harapin ng aswang na to. Ibang-iba na siya kumpara kanina," utos ni Tandang Bosyo, na sa mga pagkakataong yun ay inilalagay na ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao. "Mando, protektahan mo si Chedeng. Ako, si Bosyo at Eko ang bahalang humarap sa aswang," utos naman ni Tandang Tasyo sa kaisa-isang anak ni Lola Chedeng. "Kain naman kayong dalawang matanda, kaya bakit ninyo ako'y didamay diyan? Ako'y isang manggagamot laang, hindi antingira. Kailan nyo ga ako pagpapahingahin?" Sambit ni Tata Eko habang sapo-sapo ang noo